Ang tunay na kagalakan ay hindi nanggagaling sa mga nakakamit natin at naisa sa katuparan sa mundong ito at sa buhay na ito, kundi nanggagaling sa kasiguruhan na mayroong buhay na walang hanggang naghihintay sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito, ngunit inihayag mo sa mga walang muwang. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala namang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga taong minarapat ng anak na makakilala sa Ama. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakakarinig, pinagpala kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghangad na makita ang inyong nakikita at marinig ang inyong naririnig. Subalit, hindi nila ito nakita ni narinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay rejoice. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Salamat pa rin sa ating subscribers at supporters ng Word of the Day. Mga kapatid, saan nanggagaling ang iyong kagalakan? Magandang alamin natin, kailan ka nagiging masaya at magalak? Kailan hindi? At saan nanggagaling yung kagalakan mo? Baka yung iba, nanggagaling ang kagalakan kapag nakapaghiganti. O kaya naman kapag nakapang-inis o nakapanira ng kapwa. Masayang masaya. Pero ang totoo, huwag kayong maniwala. Hindi masaya yon. Walang masaya na naghihiganti. Walang masaya na nakakapanira ng kapwa. Walang masaya na nakakasira, nakakapanakit ng kapwa. Ang totoo, akala lang masaya yon, pero hindi. Ang totoo, yung mga taong naghihiganti, nakakapanira ng kapwa, ay mga taong hindi masaya. At gusto nilang yung kanilang pagiging hindi masaya ay idamay ang iba. Mga kapatid, mahalagang makita natin sa buhay na ito, ano ba talaga ang makapagpapasaya o nakapagpapasaya
at nagbibigay sa atin ng kagalakan. Dito sa ating gospel, narinig po natin yung 72 disciples na isinugo ni Jesus para magmisyon. Sila'y bumalik na masayang masaya. Bakit? Dahil sa amazing stories na dala-dala nila. Ano yung amazing stories? Sabi nila, kahit daw yung mga demonyo ay nakikinig sa kanila sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Para bang, sinasabi lang namin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, lumayas ka, nakikinig yung masasamang espiritu. At sila'y tuwang-tuwa. It was amazing. At yung karanasan na yon ay nagbibigay sa kanila ng kagalakan, ng kasiyahan. Tayo rin, di ba? Kapag tayo may mga amazing stories, amazing experiences, napupuno tayo ng galak. Nagiging masaya tayo. Pero ano ang sabi ng Panginoong Jesus dito? Para ba namang killjoy, no? Ang saya-saya nila, tapos bigla sabihin ni Jesus, masaya kayo, no? Dahil sa mga nasaksihan ninyo. Pero sabi ni Jesus, mayroon pang higit na dapat maging dahilan kung bakit sila'y dapat maging masaya. At mga kapatid, pay attention. Dahil ito rin sana yung ating maging source of joy. Hindi sa kung ano paman, hindi sa mga accomplishments natin, hindi sa mga achievements natin, hindi sa kung ano mga na-acquire natin sa buhay na ito. Hindi doon. Because there is more to life. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Ang dapat niyong ikagalak ay dahil ang inyong pangalan ay nakasulat na sa langit. Mga kapatid, ito yung gustong sabihin sa atin ni Jesus. Ito yung dapat nating ikagalak, na ang pangalan natin ay nakasulat sa langit. Everything in this world will pass away. Pero ang mahalaga, yung langit. Kaya nga anuman yung pinagdadaanan natin sa buhay nito, ang mahalaga, hanapin natin ang kagalakan sa langit, sa buhay na walang hanggan. At ano ba yun? Buhay na walang hanggan. Palaging sinasabi ng Panginoon, especially sa Gospel ni St. John, that eternal life is to know the Father. Ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ang Ama. And to know the Father means to have relationship with the Father. Heaven is about relationship. Eternal life, the kingdom of God, is about relationship with God. Iyon ang pinakamahalaga. At ito yung sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ito yung dapat maging source of your joy. Your relationship with the Father. Your relationship with God. Kaya nga dito sa Gospel, no? Kung yung mga disipulo naging masaya dahil sa kanilang nasaksihan, and then suddenly, Jesus was filled with the Holy Spirit. And He was filled with joy. Yung kagalakan ni Jesus ay dahil sa Espiritu Santo. At maririnig natin, no, after this, si Jesus ay nagdasal right away. And He communed with the Father. Nakipag-usap siya sa Ama. At ipinapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad that this is eternal life. This is the source of joy. Kaya nga si Jesus is a man of joy. He is the personification of joy dahil doon sa kanyang relasyon sa Ama. Kaya nga mga kapatid, ito isang malaking paalala sa ating lahat. Saan ka ba talaga humuhugot ng saya, ng kagalakan? If it is not from your relationship with God, then that joy is fake. That happiness is not true. It's a lie. Sapagkat yung totoong kagalakan at totoong kasiyahan, yung totoo, ay hindi nakadepende sa pera, hindi nakadepende sa posisyon, hindi nakadepende sa kasikatan, hindi nakadepende sa kung ano paman sa buhay na ito na lahat naman ay lumilipas. There is only one sure source of our joy, and that is our personal relationship with God. Personal relationship with Jesus. At yung ugnayan na yon,
That is eternal life. Yung relasyon natin sa Ama, sa ating mahabagin at mapagmahal na Ama, at yung ating relasyon na ito is what we call the kingdom of God. What we call eternal life. What we call heaven. Nakasulat na ba ang iyong pangalan sa langit? Ibig sabihin, mayroon ka na bang malalim na relasyon sa Diyos? Ang Diyos ba'y iyong Ama? Ikaw ba'y kanyang anak? Kumusta ang iyong relasyon? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa buhay na walang hanggan na kaloob mo sa amin. Naway ito'y aming maisabuhay araw-araw sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand.